Hello everyone, this is Teacher Ala and yung topic natin for today ay ang pwede bang makapag-rank sa dalawang division. So ito po yung story ko kung paano ako nag-apply sa dalawang division. Guys, kung ikaw ay isang baguhan pa lamang at gustong malaman kung ano ang mga proseso sa pagpa-ranking, meron po akong isang video dito kung saan Teacher 1 application process for 2026. Paano yung step by step na pagkuha ng mga requirements at ano ang mga kailangan na gawin. So don't forget to like, share, and subscribe. So let's start! Dalawang division ang in-applyan ko. So, the division of S and the division of T. So, sa division of S, hindi po ako naging rank. And well, sa division of T, naging rank 5 po ako. So, let's start kung paano nga ba natin, kung paano ko nagawa ang dalawang division sa isang year lamang na pag-a-apply. Ang pag-a-apply sa dalawang magkaibang division ay maaaring exciting, pero aaminin natin nakaka-pressure din ito mentally at emotionally. Kung ikaw ay kinakabahan, napapaisip ng sobra o nag-aantay ng resulta habang nagdududa sa sarili, para sa iyo ang video na ito. Okay guys, so first ay accept uncertainty early. Unahin natin ang realidad. May uncertainty talaga. Kapag nag-a-apply ka sa dalawang division, maaari kang matanggap sa isa, dalawa o walang tatawag sa iyo. Magkaiba ang timeline ng bawat division. Magkakaiba rin ang paraan ng screening at resulta. At okay lang yon. Ang mahalaga, ihanda mo na ang isip mo sa lahat ng posibleng resulta. Kasi nung ako ay nag-apply, ay marami talaga akong ginawa, pinaghandaan, kailangan physically, financially, at emotionally, at mentally prepared talaga. Baguhin natin ang mindset na sa halip na sabihin na nahahati ang chance ako, sabihin natin sa ating self na pinapalawak ko ang aking opportunity. Okay. Pangalawa naman, detach your self-worth from the outcome. So, not a judgment of your competence. Often about the fit, the timing, or the internal priorities. Okay, next is ano yung prepare two clear narratives. So, each division kasi may iba't ibang pangangailangan, mga priorities, at dapat isa-isip mo na bakit mo gustong mapasama sa division na yun. And how your skills match their context. Kasi, unang-una, kapag nagde-demo ka, kinakailangan na ipakita mo sa kanila ang confidence mo, kagalingan sa pagtuturo, kasi may chance kasi na i-recommend kanila or kaya sabihin na, ay, itong teacher na to, kailangan to sa division namin, yung katulad na ganito na mahusay sa pagtuturo. Okay, so next is the manage cognitive load. Okay, two application can be mentally exhausting. Totoo talaga to. Nakakapagod sa isip kung hindi maayos ang sistema. Okay, gawing simple. First is isang checklist bawat division. Kasi maraming kailangan i-submit na mga requirements. Ang kailangan mong gawin dito ay mag-check ka ng ano yung mga requirements ng bawat division. Check mo kung ito ay nakakuha ka na or hindi pa. The next is isang kalendaryo para sa mga deadline. So, ito talagang pinaka mahirap sa lahat, yung deadline. Dapat ahead of time nakagawa ka na ng mga lesson plan, nakaprepare ka na sa lahat ng mga items mo. So, next is isang notebook or file para sa interview notes. Okay, so yung interview notes kasi parang after the demo, may konting interview lang sa akin. So, kailangan prepared ka doon at may
knowledge ka talaga or kaya may natutunan ka sa iyong pagde-demo. Okay, so usually yung mga tinatanong lang nila is, what if yung student mo is IP, anong gagawin mo? So dapat prepare ka, magkalap ka ng mga information about doon. So advanced dapat. Okay, so yun lang yung example ko ha. Okay, next ay strengthen emotional resilience. Okay, paano nga ba ito? Is before the interview or kaya sa iyong demo, kailangan mag-practice ka ng grounding techniques like deep breathing, huminga ka, or kaya maglakad-lakad ka para mawala yung tension mo. So, after sa pag-demo mo na dun, ibuhos mo na agad kung gaano ka kagaling sa iyong pag-demo. So, kailangan kasi na mag-practice para at i-visualize ang sarili na nagsasalita ng malinaw at kalmado. At unang-una sa lahat talaga, huwag kakalimutan yung lahat ng nasa lesson plan. It doesn't mean na i-memorize mo lahat Yung ibig sabihin ko ay dapat alam mo yung pagkakasunod-sunod. At mahalaga sa lahat, dapat may integration sa ICT ang iyong lesson plan or iyong topic. Ang kaba ay hindi kahinaan guys kundi ito ang senyales na handa ka at mahalaga ito sa iyo. So dapat prepared ka talaga at confident na sumabak sa ganitong pag-a-apply. So the last is, ito talagang sinasaisip ko palagi, yung nag-apply ako ng 2 division, ito talaga ang tumatak sa akin. Have a no regret mindset. Dapat ganun. Regardless ano pa yung mga resulta, ano pa yung mga hindi ka natawagan ng 2 or 1 division, it's okay guys. Kasi sa ganitong mindset, ano man ang mga resulta, at least may natutunan ka. May karanasan, kalinawan at paglago sa iyong sarili. Kasi ako, natuto talaga ako ng 2 division ko na I know na hindi naman tatawag talaga sila. Pero darating ang panahon na lahat ng mga pinaghirapan mo ay mayroon at mayroon ding tatawag sa iyo. That's why nakapag-substitute din ako sa ibang division. Imagine, sa 2 division na in-applyan ko, yung unang in-applyan ko ay hindi ako nakapag-sub. Pero yung pangalawang division na in-applyan ko ay nakapag-sub ako. So that's the experience. At least, yung mga pinaghirapan ko, mayroon ding nakita. Kasi sa 2 division, yung unang division na in-applyan ko, hindi ako nakapag-sub. Pero noong ikalawang division, nakapag-sub ako. So, that's the experience. At least, may nakuha ka, mayroon kang hindi naglaho yung mga pinaghirapan mo. Ang pag-a-apply sa 2 division ay hindi tanda ng pagkalito kundi ito ay tanda ng pagiging madiskarte natin sa buhay, handa at determinado sa paglago. Kung nakatulong ang video na ito, i-press lang ang like, subscribe, at please don't forget to comment na rin kasi magko-comment at magre-reply din po ako sa inyo. So, hindi ka nag-iisa sa prosesong ito. So, this is Teacher Ella and I hope may natutunan po kayo.